Madalas bang nagigising sa gabi para umihi? Maraming Pinoy ang nag-isip na bahagi lang itong paktanda, ngunit sa katotohanan, ito ay isang desperadong hiyaw mula sa iyong puso at mga bato na lubhang napapagod na. Habang papalubok ang araw, sa halip na makapagpahinga, marami ang nakakaranas ng matinding pagkabalisa dahil sa patuloy na pagtawa ng pantok. Pilit kang bumabangon ng 4 hanggang 5 beses bawat gabi na nagreresulta sa pagod na umaga, panghihina ng katawan, at pagyanik na mga kamay at pa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Flasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang madahilan at solusyon sa madalas na pagising para umihi sa gabi. Kaya, handa na ba kayong tuklasin ang sikreto para sa tuloy-tuloy na pagtulog? Panoorin ang buong video na ito. Huwag kailanman makamali sa paakalang sira na ang iyong katawan o lumilit ang iyong panto. Isipin ang iyong katawan bilang isang bahay, at ang mangga daluyan ng dugo bilang mangga tubo ng tubig. Kapag barado ang mga tubo, dumiyataba sa dugo. Napipilitan ang iyong puso at bato na magtrabaho ng husto upang magbomba at magsala dugo. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay ang paraan ng iyong katawan upang palabasin ang labis na presyon. Marahil ay naalala ka at nalilito. Ngunit huminahon ka dahil sa iyong sariling kusina ay nakatago ang isang kayamanan na may kapangyarihang baliktarin ang sitwasyong ito ay ang bawang. Gayunpaman, ang bawang ay hindi isang mahiwagang lunas na agad magbibigay sa iyong mahimbing na tulog. Ito ay isang tahimik na mandirigma na naglilinis ng kalawang sa iyong mga daluyan ng dugo, nagpapagaan ng pasanin sa iyong mga bato. Ngunit ang katotohanan ay nakakatakot. 90% sa atin ay nagdudulot na kapahamakan sa ating sarili dahil sa maling paggamit nito na nagiging sanhi ng pagkapaso at pagkakaroon ng sugat sa katawan. Sa video na ito, ibubunya ko ang lahat at ituturo sa inyo ang eksaktong sikreto sa paggamit ng isang butil lamang ng bawang. Tutulungan ka nitong makahanap muling ang malalim na tulog mula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga nang hindi nagigising sa gitna ng iyong pahinga. Alam kong may mga gabing tanging hiling mo lang ay makatulo ng tuloy-tuloy mula alas 10 ng gabi hanggang alas 10 umaga. Isang mahimbing na tulog, walang pagkaantala, nang hindi kailangang makipaglaban sa sarili upang bumangon mula sa mainit na kumot. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Sa kasalukuyan, habang pinakikinggan mo ang aking ibinabahagi, marami sa inyo ang nanginginig sa pag-alala sa nakaraang gabi. Naaalala ang pakiramdam na pagkatapos lamang makatulog sandali ay muling sasakit at maninigas ang iyong ibabang bahagi ng tiyan. Mananatili ka sa kama, kinakagat ang iyong labi sa pagtitis, pinipilit ang iyong sarili na manatili ng mas matagal sa pag-asang mawawala ang pag-ihi. Ngunit habang mas pinipigilan mo, mas nagiging tensyonado ang iyong nervous system. Ang iyong puso ay mabilis na tumitibok. At sa huli, wala kang magawa kundi sumuko, mahirap na umupo. Ang pakiramdam ngang pagtapak ngang walang sapin na paa sa malamig na sahig sa gitna ngang malamig na gabi sa isang lugar na tahimik ay tunay na isang bangungot. Kailangan mong maglakad ng dahan-dahan sa madilim na silid, naghahanap ng sinalas, at nanginginig na naglalakad patungo sa banyo. Lubos kong naiintindihan ang nakatagong takot na iyon. Lumalakad ka ng tahimik na parang anino dahil sa isang malaking takot sa ingaying pagbukas ng pinto, takot sa ingaying pag-flash ng tubig sa gitnang tahimik na gabi na makagising sa iyong mga anak na nagtatrabaho o makagulat sa iyong mga apo na natutulog sa katabing silid. Ang tahimik na pagtitiis na iyon ang pinakakakilakilabo. Sinasira nito ang iyong espiritu, ginagawa kang malungkot sa sarili mong tahanan, nadadala ng mabigat na pag-aalala na hindi mo alam kung kanino sasabihin. Tandaan mong mabuti ang aking sasabihin ngayon, hindi ka pasanin at hindi ka nag-isa sa labang ito. Hayaan mong ikuwento ko sa inyo ang totoong karanasan ng isang kaibigan na isa ring malapit kong pasyente. Siya si Ginong Juan de la Cruz na kasalukuyang naninirahan sa Maynila. Sa huli naming pakikita, mahigpit na hinawakan ni Ginong Juan ang aking kamay, ang kanyang mamata ay malalim, maitim, at puno na labis na kalungkutan dahil sa matagal na kakulangan sa tulog. Malungkot niyang ibinahagi sa akin na tuwing papalubok ang araw, nakakaramdam siyang matinding pagkabalisa. Labis siyang natatakot dahil alam niyang sa gabing iyon ay muli siyang maghihirap at gigising ng 4 hanggang 5 beses.
Ang pinakamasakit pa, sa tuwing bumabangon siya upang umihi at bumalik sa kama, hindi na siya makatulog hanggang sa sumikat ang araw. Sa umaga, kapag tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, nakikita niya ang kanyang sarili na tumanda ang 10 taon, nanginginig ang nga kamay at paa, blanko ang isip, at wala ng sigla para gumawa nga anumang bagay. Si Ginoong Juan, tulad ng marami sa inyo na nanonood ng programang ito, ay palaging nagdadala ng malalim na pagsisisi sa sarili. Kumbinsido siya na ang dahilan ay ang kanyang edad, na ang kanyang katawan ay matanda na at nasira na, kaya siya nakakaranas ng ganitong kakilakilabot na sitwasyon. O minsan, nakpapahirap siya sa sarili, iniisip na marahil ay dahil sa nakain niya na labis na sabaw o nainom ng dagdag na tasa sa araw kaya kailangan niyang tiisin ang kahihinatnan sa gabi. Mga kaibigan, mula sa pananaw ngang isang taong matagal ng nasa medisina, gusto kong tiyakin sa inyo ang isang matibay na katotohanan. Wala kayong kasalanan. Wala kayong ginagawang mali. Huwag na ninyong sisihin ang inyong sarili. Madalas tayong nahuhulo sa maling paniniwala mula pa noong sinaunang panahon. Sinasabi ng mga tao na ang madalas na pag-ihi sa gabi ay dahil sa katandaan, sa humihinang katawan, o dahil lumiliit ang pantok kaya hindi na makapaglaman ng maraming tubig tulad noong bata pa, kaya naman, napipilitan tayong tanggapin ang sitwasyon. Iyan ay isang ganap na maling paniniwala at walang batayan sa agam. Hindi lumiliit ang inyong pantok, ang pangunahing problema ay nakatago sa loob ng mekanismo ng pagana ng katawan. Hayaan akong magbigay ng halimbawa para mas madali ninyong maintindihan. Isipin ninyo ang ating katawan bilang isang matibay na bahay. Sa loob nito, ang sistema nga daluyan ng dugo na kumalat sa buong katawan ay tulad ng isang komplikadong network ng nga tubo. Ang puso ay ang matibay na bomba ng tubig na walang tigil na gumagana, at ang kamanghamanghang pares ng bato ay isang sopistikadong sistemang filter o mas tumpak, ang masipak na tagapaglinis. Sa paglipas ng panahon, sa loob ng ilang dekada ng pamumuhay, ang mga tubong ito ay nagsisimulang barahan ng dumi, lumot, at kalawang. Ito ang plakang taba sa dugo, ang labis na asukal na naipon. Kapag ang matubong ito ay lalong sumisikip at bumara, ang daloing dugo ay nagiging malapot at mabigat. Sa puntong ito, ang bomba, na siyang puso, ay kailangang magtrabaho ng lampas sa kapasidad nito at ang tagapaglinis na siyang pares ng bato ay kailangang magtrabaho ng husto sa buong araw upang salayan ang mga impurities. Sa gabi, sa halip na mapahinga, napipilitan ang mga bato na ma-overtime. Ang patuloy na pag-ihi sa gabi ay sa katunayan isang hiyaw ngang tulong mula sa katawan upang palabasin ang labis na presyon ng tubig at iligtas ang mga tubo. Sa pag-unawa rito, makikita mong ang lahat ay maring maligtas. Mga kaibigan, mula sa kwento ni Ginoong Juan na aking ibinahagi, marahil marami sa inyo ang nakikita ang inyong sarili sa kanyang sitwasyon. Isang figura na payat, nag-isa, at laging nagdadala ng mabigat na pagsisisi sa sarili. Tahimik ninyong kinakain ang kalungkutan. Iniisip na ang inyong katawan ay humihina at dahil sa edad ay lumiliit ang pantok, wala ng kapasidad tulad noong kabataan. Minsan, sinisisi pa ninyo ang inyong sarili na dahil sa mas maalat na ulam sa hapunan o sa isang sipsip ngang tasaa bago matulog, kaya kayo naghihirap sa gabing iyon. Mula sa pananaw ng isang doktor na nakasalamuha ang libu-libong matatandang pasyente, buong puso akong umaasa na itigil ninyo ang negatibong pag-isip na iyon. Wala kayong kasalanan. Ang mawalang kwentang gawi na iyon ay hindi ang ugat ng problema. Sa katunayan, ang agham ay sumasalungat sa mga lumang paniniwala. Ang inyong pantok ay hindi lumit o umikli tulad ng sabi-sabi. Ito ay nananatiling isang perpektong lalagyan na ipinagalop ng kalikasan. Ang tunay na problema ay nakatago sa isang mas komplikadong sistema. Isang biological na mekanismo na kung hindi lubos na naiintindihan, mananatili tayong nakakulong sa isang walang katapusang siklong pakalito. Upang mas lubos at madali ninyong maunawaan, nais kong kayo ay sumama sa akin sa isang malapit na paghahambing. Isipin ninyo ang ating buong katawan ngayon bilang isang lumang bahay. Isang tahanan na pinaninirahan sa loob and maraming taon sa gitna and maraming pagsubo. Sa loob ng dakilang bahay na iyon,
Ang komplikadong sistema nga daluyan ng dugo na tumatakbo sa buong katawan ay tulad ng matubong ang tubig na nakatago sa likod ng pader. Ang puso na tumitibo araw at gabi sa inyong dibdib ay sa katunayan ay isang higanting bomba ng tubig na walang pagod na gumagana mula pa nang kayo ay isinilang. At ang dalawang bato sa makabilang gilid ng baywang ay walang iba kundi isang sopistikadong sistema ng filter o mas makasagisag, ang pinakamasipag na tagapaglinis ng bahay. Ngayon, isipin ninyo, ano ang mangyayari sa isang sistema ng tubong tubig pagkatapos ng 50, 60, o 70 taon ng tuloy-tuloy na paggamit? Siyempre, ayon sa batas ng panahon, hindi na ito kasing kinis tulad noong una itong itinayo. Sa kahaba ng mga poda na tubo ay magsisimulang lumitaw ang mga patong ng lumut, dumi, at kalawang na mahigpit na nakakabit. Sa aming medical na wika, ang mga nakakatakot na kalawang na iyon ay ang atherosclerotic plaques, ang labis na kolesterol sa dugo, at ang asukal sa dugo na naipon araw-araw sa inyong mga daluyan ng dugo. Kapag ang mga tubo ang tubig ay napuno ang dumi at naging makitit, ang natural na daloy ang tubig ay hindi na magiging maayos at malinaw, sa halip ay magiging mabigat, malapot at barado. Sa puntong ito, ang buong napakalaking pasanin ay mapupunta sa balikat ng bomba at ng tagapaglinis. Ang inyong puso ay mapipilitang magtrabaho ng mas husto, mas mabilis na tumibo kaysa sa normal upang itula ang malapot na dugo na magpakain sa lahat ng selula. Samantala, sa dulo ng tubo, ang kawaawang pares ng bato ay kailangang magsikap upang tanggapin ang dugo na puno ng impurities. Sa buong maghapon, habang abala kayo sa buhay, ang mga bato ay napipilitang magtrabaho ng husto upang salay ng dumi, alisin ang malason, labis na asukal, at labis na asin mula sa dugo. Ito ay isang napakalaking gawain para sa isang makina na ginagamit sa loob ng ilang dekada. Mga kaibigan, ang ating mga bato ay napipilitang magtrabaho ng husto, napagod, at labis na na-overload mula pa sa pagsika ng araw. Kapag bumaksa ang gabi, dapat sana ay ito ang sagradong oras para mapahinga ang lahat ng nilalang, para tahimik ang bahay, at may balik ang sistema. Ang inyong nga bato ay labis na nahahangat na makapapahinga pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng trabaho. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa matinding presyon sa lungang nga kalawangin na tubo, dahil sa dami ngang impurities sa dugo na hindi pa naalis, hindi pinapayagan ng katawan ang nga bato na magpahinga. Naglalabas ito ang isang kayat na utos, pinipilit ang dalawang matandang manggagawa na ipagpatuloy ang pag-overtime sa magdamag. Kailangan nilang maksalang ng mas maraming tubig, palabasin ang labis na presyon na sumisikip sa mga daluyan ng dugo upang protektahan ang kaligtasan ng buong sistema. Ang ipatuloy na paglabas energy tubig ay dumadaloy sa pantog, na nagiging sangi energy mabilis na pagikapuno energy lalagyan na ito. At agian natural na resulta ay ang gipagitoki energy pantog sa nervous system na ginigising ka upang ilabas ang presyon. Sa makatuwid, ang fenomeno ng paghihi sa gabi na buong kapaitan ninyong dinaranas bawat gabi ay sa katunayan ay hindi isang sakit na dulot ng pantok. Ito ay sa katunayan ang huling desperadong pagtatangka ng katawan upang bawasan ang presyon na nagbabanta sa buhay mula sa loob. Sa lubos na pakunawa sa mekanismong ito, mapaktanto ninyo na hindi natin ito malulutas sa pamamagitan ang pagsisisi sa sarili. Kailangan natin ng mas siyentipikong solusyon upang tunay na palayain ang nga bato at ilalabas ko yan ngayon. Mga kaibigan, kapa ang gabi ay naging isang nakakakilabot na bangungot, kapa ang sunod-sunod na paghihi ay bumibigti sa bawat bihirang at nakakapagod na tulog, lubos kong naintindihan ang inyong paghahangat na makahanap ng isang pabo na makakapagligtas. Sa matinding pagod, humihinang katawan, at isip na binalot ng pagkabalisa, marami sa inyo ang hindi sinasadyang lumapit sa bawang, isang napakapamilyar na uri ng gulay, na nakatago ng tahimik sa sulok ng kusina na may napakaliit na pag-asa na ililigtas nito ang inyong magabing walang tulog. Hindi ko kailanman kayo sisisihin o sasabihin na may kasalanan kayo kapag kayo ay napaniwala sa mga sabi-sabi sa palengke o sa mga walang kwentang tip na lumalabas sa internet. Dahil alam kong napakalinaw na sa likod ng mga mapanganib na kilos na iyon ay isang napakatuwid na paghahangat, isang paghahangat na mamuhay ng maluso,
makatulog ng mahimbing, at ang pinakamahalaga, ayaw ninyong maging pasanin sa inyong mga anak at apo na nahihirapan sa buhay. Ngunit mga kaibigan, ang katotohanan sa medisina ay minsan napakalupit at lubos na sumasalungat sa ating mga inosenteng pag-isip. May tatlong malalaking pagkakamali, tatlong malubhang maling paraan ng paggamit ng bawang na inihahalin tulad ng aming mga eksperto sa mga kilos ng pagpapakamatay na tahimik na ginagawa ngang marami sa araw-araw sa dilim. Sa halip na gumaling ang katawan, direkta nitong sinisira ang inyong nga internal na organo mula sa kaibuturan. Ang unang pagkakamali ay ang direktang pagpasok ng sariwang bawang sa maslang bahagi, partikular sa rectum. Mga kaibigan, lalo na sa mga kalalakihan na naghihirap sa enlarged prostate, labis akong nasasaktan na saksihan at tulungan ang malungkot na bunga ng nakakapinsalang maling akala na ito. Marami ang may inosenteng paniniwala na dahil malapit ang posisyon ng prostate sa loob ng anus, kung direktang ilalagay ang isang butil ng sariwang bawang sa lugar na iyon, agad nasasawapin ng mahiwagang esensya ng bawang ang matisyu, lulutasin ang enlarged tumor, at lubusang mawawala ang paghihi. Ngunit mga kaibigan, ipikit ninyo ang inyong nga mata at isipin ang pinong lining ng ating rectum na tulad ng isang napakalambot, marupo, at puno ng sensitibong nerve endings. Samantala, ang likas na katangian ng sariwang bawang ay naglalaman ng matalim na natural na asid at napakalakas na mainit na sangkap. Ang pagtatangka na direktang ilagay ang purong butil ng bawang sa pribadong bahagi na iyon ay hindi makakatulong sa pagpapaliit ng tumo ng prostate kahit isang maliit na milimetro. Sa halip, ito ay isang malupit na gawain katulad ng pagbuhos ng isang bote ng kemikal na asido sa pinong silk ribbon na nabanggit kanina. Ang mga kahihinatnan ay lubhang kahila-hilabot, mga pamamaga mula sa kemikal na pagkapaso, malalim na sugat sa loob ng lining na nagdurugo ng labis na nagiging sanhi ng matinding sakit. Hindi pa man lumit ang tumor ng prostate kahit kaunti, kailangan mo ng magdusa ng matinding pisikal na sakit. Huwag na huwag ninyong gagawing test site ang inyong mahalagang katawan para sa mga malupit na pamamaraang ito na walang batayan sa agham. Ang pangalawang pagkakamali, isang karaniwang pagkakamali, ay ang pagdurok ng sariwang bawang at direktang idikit ito sa talampakan ng paa pagkatapos ay balutan ito ng mahigpit sa magdamag. Marahil ito ang pinakamahiwagang sabi-sabi na narinig ko mula sa aking mga pasyente. Sinasabi nga tao sa isa't isa na kung ididikit lamang ang dinuro na bawang sa gitna ng talampakan ng paa, pagkatapos ay balutan ito ng mahigpit ng adhesive tape at hayaan sa buong magdamag, ang init ng bawang ay parang magnet na hihigop ngang lahat ng mga kaibigan. Sa libu-libong taon ng tradisyonal na medisina at sa modernong medisina, ang talampakan ng paa ay laging kinikilala bilang pangalawang puso ng katawan ng tao. Ang balat ng mga matatanda, mula 55 hanggang 70 taong gulang, ay natural na bumababa, nagiging tuyo, kulang sa tubig, at labis na lumilit kasing nipis ng papel na madaling mapunit. Kapag dinuro ninyo ang sariwang bawang, naglalabas ng malaking dami ng matapang na mainit na sangkap at pagkatapos ay idiniin ng tape ang nasusuno na pinahalong iyon sa talampakan ng paa sa loob kang 10 hanggang 8 oras sa gabi. Ang pinahalong iyon ay hindi makakahigop ngang kahit isang patak ngang lason mula sa dugo, mga kaibigan. Sa halip, tahimik nitong sinisira ang panlabas na layang ng inyong balat. Sa umaga, kapag sabik ninyong inalis ang benda, magugulat kayo na makita ang inyong talampakan na namumula, namamaga, at puno ng malalaking paltos na masakit hanggang sa ulo na hindi kayo makatapak. Mas nakakatakot at mapanganib pa, sa mga may diabetes o may malubang humihinang sistema ng sirkulasyon ng dugo, ang mga inosenteng paso ng bawang na ito ay tuluyang mawawala ng kakayahang magpagaling sa sarili. Madali silang kapitan ng bakterya na nagreresulta sa malalim na impeksyon na umabot sa buto na nagiging sanhi ng pakabulok ng mga bahagi ng balat at laman. Ang talampakan ay ang sagradong bahagi na sumusuporta sa buong bigat ng katawan. Naglalakad kayo ng matatak sa mga taon ng inyong pagtanda ng payapa. Huwag ninyong hayaang sirain ito nga nangakapinsalang at nakamamatay na tip. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pinakatahimik na gawin na sumisira sa katawan. Ang pagkain ng hilaw na bawang kapag kumukulo ang tiyan sa gutom. Marami ang matatak na sumusunod sa gawi na ito tuwing umaga.
Kapag ang tiyan ay ganap na walang laman pagkatapos ng mahabang gabi, mabilis silang nababala ng ilang butil nga hilaw na bawang at ninungya ito ng maingat. Ang bula na paniniwala sa likod ng gawi na ito ay inisip nila na mas gutom ang tiyan, mas walang laman ang tiyan, mas mabilis na masisipsip ang mahiwagang gamot ng bawang sa dingding ng bituka at papasok sa dugo. Mga kaibigan, huminto kayo ng isang segundo upang suriin ang loob ng ating tiyan. Pagkatapos maraming taon pagkontra at pagalo tonong pagkain, ang biological na mucho sa layer na nagpoprotekta sa lining tiyan ay nabawasan at naging manipis. Ito ay naging marupo, tulad ng isang punit-punit na sako na nawawala ang panloop na proteksyon. Ang direktang paglalagay na dinuro na hilaw, na bawang na puno nga matapang at malakas na natural na antibiotic sa isang walang lamang tiyan, ay isang malupit na gawain na parang nagbubuhos ng isang kalderong kumukulong tubig sa isang pinong at madaling masirang lobo. Agad nitong sinisira at kinakain ang mahinang lining ng tiyan na nagiging sanhi ng acid reflux, heartburn na umaakyat sa lalamunan, kasama ng sakit sa itaas na bahagi ng tiyan na nagpapawis sa iyo. At miyaga kaibigan, ang domino effect pagkatapos niyan ang talagang nakakatakot. Kapag ang inyong tiyan ay nagdurusa sa matinding sakit, ang autonomic nervous system ng buong katawan ay agad na magiging labis na aktibo na nagiging sanhingang matinding stress. Ang ating matalinong katawan ay agad na magpapadala ng mga pulang alerto sa lahat ng internal na organo. At kapag ang central nervous system ay hindi nakapagpahinga, ang inyong puso ay mabilis na titibo na nagiging sanhingang pagpilit sa mga bato na manatiling alerto at hindi makatulog. Paano makatulog ang mga bato kapag ang kanilang kapitbahay, ang tiyan, ay nadurusa sa sakit? Ang huling resulta ay hindi lamang hindi bumaba ang inyong pag-ihi sa gabi, ngunit ito ay lalong lumala at sumisira sa katawan ng mas matindi. Mga kaibigan, kahit gaano pa kahalaga ang isang halamang gamot, kung gagamitin natin ito sa maling paraan o sa maling oras, agad itong magiging lason na sumisira sa katawan. Marami na kayong isinakripisyo para sa inyong pamilya at mga anak. Ngayon na ang oras para pahalagahan at protektahan ang inyong sarili sa pinakasimpleng paraan. Mga kaibigan, pagkatapos nating buong tapang na harapin ang mga mapaminsalang pagkakamali na maring madulot ng malubhang pinsala sa kalusugan, nais kong kayo ay huminga ng malalim at magpahinga. Lubos kayong napagod sa buong panahon ng inyong kabataan at ngayon, sa edad na 55 hanggang 70, nararapat lamang na ang inyong katawan ay tratuhin ng may pinakamagili na pangangalaga. Hindi ako narito upang punahin ang inyong nga dating gawi. Narito ako upang magtatak ng isang bagong plano ngang pakilos kasama kayo, isang ruta upang iligtas ang inyong nga bato at makahanap muli ngang mahimbing na tulog sa gabi. Hindi tayo gagamit ng nga matinding pamamaraan, kundi magsisimula tayo sa karunungan ng pagunawa sa ating sariling katawan. Ang unang solusyon, mga kaibigan, ay ang gawing isang tunay na anghel na naglilinis ng daluyan ng dugo ang isang simpleng butil ng bawang. Tinatawag ko itong sining ng makataong paggamit ng bawang. Kailangan niyo lamang ng isang maliit na sariwang butil ng bawang. Durugin ito ng kutsilyo at tatarin ng pinakamaliit. Ngunit ito ang susi na sikreto na kakaunti ang nakakapansin. Huwag na huwag ilalagay agad ang bawang sa kaldero. Pagkatapos tatarin, hayaan ang bawang na nakabukas sa hangin sa loob ng mga 10 hanggang 15 minuto. Bakit kailangan maghintay ng ganito? Mula sa medikal na pananaw, ito ang ginintuang oras para sa isang espesyal na enzima sa bawang na makipag-ugnayan sa oksigen, sa gayon ay ganap na may labas ang alicin. Ituring niyo ang alicin bilang isang napakalakas na natural na antibiotic, isang mahiwagang sangkap na tumutulong na matunaw ang pamamaga at linisin ang nga daluyan ng dugo. Kung lulutuin niyo agad ang bawang pagkatapos tatarin, papatayin ng mataas na temperatura ang kayamanan na ito, at ang butilang bawang sa panahong iyon ay magiging isang ordinaryong pampalasa lamang, naganap na nawawalan ng kakayahang mapagaling. Pagkatapos ng 15 minutong matiyagang paghihintay, ihalo ang tinatat na bawang sa nilabnaw na sarsa o iwisik direkta sa mga mainit na pagkain sa inyong hapunan. Kapag kumain kayo ng hapunan sa ganitong paraan, isipin na ang mga aktibong sangkap mula sa isang butilang bawang ay nagiging milyon-milyong maliliit na walis na tahimik
na sumisiksik sa bawat sulok ng sistema ng mga daluyan ng dugo. Ang mga mahiwagang walis na ito ay masisipah na maglilinis ng mga kalawang, mga plaka ng taba sa dugo, at asukal na bumabara sa daloy. Kapag malinis na ang maatubo, bababa ang presyon ng dugo, hindi na mahihirapan ang puso sa pagbomba ng dugo. At ang pinakamahalaga, ang inyong nga bato, ang matandang tagapaglinis, ay makakatanggap ng isang napakaginhawang senyales. Hindi na kailangan pang mag-overtime ang mga bato sa magdamak upang salain ang labis na presyon. Ang kalayaan at kaayusan ng mga bato ang susi upang mabuksan ang pintuan ng tuloy-tuloy na pagtulo. Gayunpaman, mga kaibigan, hindi sapat ang isang butilang bawang kung hindi tayo magtatataang disiplina para sa ating sarili. Nais kong ipakilala sa inyo ang isang mahalagang konsepto, ang curfew ng ika-7 ng gabi. Sa edad na ito, hindi na kayang iproseso ng ating katawan ang masunod-sunod na pagod sa pagtatapos ng araw tulad noong kabataan. Sa makatuwid, pagkatapos ng ika-7 ng gabi, magpatupad ng isang matalinong alternatibo. Bawasan ng husto ang mga malat na pagkain tulad ng atsara, malat na isda, o purong patis. Bakit ika-7 ng gabi? Dahil ang asin ay may napakalakas na katangian ng pagpapanatili ng tubig. Kung labis kayong kakain ng asin sa gabi, mapipilitan ang katawan na magtago ng malaking dami ng tubig upang labnawin ito. At sa gayon, ang kawaawang bato ay muling tatawagin upang magtrabaho ng husto sa buong gabi upang ilabas ang labis na tubig na iyon. Bukod sa pagbabawas ng alat, isa pang mahalagang patakaran ay huwag kailanman uminom ng tubig bilang pampalit sa gabi. Marami sa inyo ang abala sa araw sa paghahalaman, pag-aalaga ng bahay, o panonot ng balita kaya nakakalimutan ang pag-inom ng tubig. Sa gabi, kapag naramdaman ninyong tuyo ang lalamunan, kumuha ng malaking baso ng tubig at inumin ng sabay-sabay. Mga kaibigan, ang gawing ito ay parang pagbuhos ng isang malaking balde ng tubig sa isang humihinang sistema ng filter bago matulog. Ang natural na resulta ay mamamaga ang pantog at magigising kayo sa gitna ng gabi. Sa halip, pagkatapos ng ika-7 gabi, kung talagang nauhaw, dapat lamang kayong sumipsip ng maliliit na patak ng maligamgam na tubig. Panatilihin ito sa bibig ng kaunti upang basahin ang mga mucous membrane bago lunukin. Naintindihan ko na ang pagbabago mga gawin na pinanghawakan sa loob ng ilang dekada ay hindi madali. May mga pagkakataong makalimutan niyo, may mga pagkakataong aksidenteng makakain ng maalat o makakainom ng labis na tubig. Huwag ninyo kailanman sisihin o pahirapan ang inyong sarili. Ang stress at pagkakasala ay lalo lamang magpapagod sa nervous system at lalo nitong palalalain ang paghihi sa gabi. Isipin ito bilang isang laro, isang banayad na pagsasayos ng ritmo upang makahinga ng maluwag ang katawan. Kung mababago lang kayo ng kaunti isang tinata na butil ng bawang na hinintay ng 15 minuto, isang mas kaunting maalat na hapunan, at isang pag-iingat sa bawat sip-sip ng tubig pagkatapos ng ika-8 ng gabi. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Bawat maliit na pagbabago na gagawin ninyo ngayong gabi ay isang taos-pusong pahingi ng tawad at isang mapagmahal na pangangalaga para sa mga bato na tapat na naglingkod sa inyo sa buong buhay ninyo. Kapag nalinis na ang magadaluyan ng dugo ng maliliit na walis ng bawang, kapag napalayan na ang presyon ng asin at tubig sa tamang oras, mararamdaman ninyo ang kapayapaan na kumakalat mula sa loob. Lubos na mapapasalamat sa inyo ang inyong nga bato, at ang pinakamagandang gantimpala ay isang buo, malalim na tulo mula sa pahiga hanggang sa patamo ng unang sikat ng araw sa bintana. Simulan na ngayong gabi dahil karapat-dapat kayong matulog ng mahimbing at mabuhay ng maluso araw-araw. Tulad ng ipinangako ko sa simula ng programa, nais kong bigyan kayo ng isang maliit ngunit napakamabisang regalo. Kapag nagsisimula na kayong makatulog ngunit niloloko kayo ng pantok sa pamamagitan ng isang maling paghihi, huwag kayong magmadali at bumangon. Manatili lamang ng tahimik, mapahinga ang buong katawan. Dahan-dahang ilagay ang dalawang kamay sa ibabang bahagi ng tiyan. Huminga ng malalim upang lumobo ang tiyan. Pagkatapos, ay dahan-dahang huminga palabas upang lumabas ang hangin sa tiyan. Kung matiyagan ninyong gagawin ang malalim na pahinga na ito sa loob lamang ng 30 segundo, agad na makakapahpahinga ang nervous system, tahimik na mananatili ang pantok, at agad kayong makakatulog ng mahimbing. Mga kaibigan, ang kalusugan ay hindi isang marangyang regalo
na mabibili ng mamahaling gamot. Nagmumula ito sa pag-unawa at sa napakaliit na gawin na ating iniipon araw-araw sa ating kusina. Marami na kayong pinahirapan sa pagsuporta sa pamilya sa buong buhay ninyo. Ngayon na ang oras para mahalin at tamasahin ng buo ang kapayapaan ng inyong puso at mga bato. Gayunpaman, mayroon pa ring mabitak sa kalusugan na naghihintay. Sa susunod na video, ibubunyag ko ang katotohanan tungkol sa isang napakapamilyar na gulay na nakatago sa bawat tahanan. Maraming nakakamali na iniisip na ito ay isang napakasarap na pagkain, ngunit sa katunayan ay tahimik itong sumisira at nagpapagod sa mga bato ng mga matatanda kung kinakain sa maling oras. Ito ay isang kaya na babala na kailangan ninyong malaman upang protektahan ang inyong sarili. Kung ang mga taus-pusong ibinahagi ko ngayon ay tumata sa inyong puso, pindutin ang like button at magiwan ng komento na satu sa ibaba upang malaman ko na handa na kayong magbago. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na Gold H Hill ngayon upang hindi makaligtaan ang susunod na mahalagang video. Sana ay makaroon kayong isang mahimbing at payapang tulog ngayong gabi. Paalam mga kaibigan.